Ako yung anak ni Colonel Mungaw. Masakit sa isang anak na makita ang kanyang ama na nakakulong dahil sa pagsabi ng tama at pagkampi sa mga Pilipino. Ituloy natin ito hanggat magkaroon ng tunay na hustisya, hanggat nakulong na ang tunay na sindikato at may ang pinuno, ang mastermind ng korupsyon. Ang gusto lang iparating ng aking tatay on behalf sa akin ay ito ho. Kung wala man tayong jurisdiction dahil sa kanila, ating talakayin kunti lang ang Republic Act 9851. Dahil ito ay malaking tulong sa atin. Ang tulong dito sa atin ngayon, nakita natin na panay tayo nagtiis sa ating rally, pagpaabot, pagsigaw sa mga taong nasa nakaupo sa gobyerno, tapos ninakaw ang ating mga pagod sa pamagitan ng taxes. Nais kong ipaalam sa inyo, itong Republic Act 1951, 2009, hindi ito nawala, hindi ito na-nullify, walang retaining clause ito. Meaning, ito ay existing, enforceable power of law na may karapatan ang International Criminal Court. Now, ito tayo nating pakinggan. Bakit hindi natin, habang tayo kumilos dito sa bawat linggo, bakit hindi natin iisipin, gagamitin natin itong batas? Batas pa rin ito eh. Gagamitin natin, dahil ito ay war on corruption na ito eh. Habang tumatagal, magkaroon talaga ng initan sa labanan. Bakit hindi tayo maghain ng reklamo? Kung hindi naman tayo magreklamo, wala na tayong choice sa legislative, wala na tayong choice sa executive, wala na tayong choice sa judiciary, sa kanila na lahat. Ang protector nila, nasa kanila na. Pero doon sa dahig, wala na silang protector. Doon sa CERD, Committee on Elimination ng Racial Discrimination under United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People, September 13, 2007. We are one of the signatory countries, United Nations. Hindi na nila pwedeng mabura, hindi nila pwedeng mawala yan. Takot ang gobyerno. Ngayon ako'y nagsasalita sa inyo. Takot ang magnanakaw. Kasi mangyari, kaayot sa gusto nila, mag-conduct ng investigasyon ang United Nations sa kaguluhang nangyari dito. Ganun yan. Huwag natin husgahan. Tama ang ginawa ninyo na pagsigaw. Tama ang ginawa natin na pagtiis at taghirap upang ito'y marinig sa ibang bansa. Then we are the member of the United Nations. Lagi niyong tandaan. Jar number 183, 591, October 14, 2008. That is the ruling of the Supreme Court. Ruling of the Supreme Court that our country is one of the signatory of the United Nations. So, bakit hindi tayo gagamit kahit kunting isip lang sa ilang buwan, bawat eleksyon na nagkaroon ng mga ganitong korupsyon, nagkaroon ng reklamo, bakit hindi natin subukan? Nagpagod na tayo ng maraming bisis, nagkabatuhan, nagkasakitan, nagkasugatan. Meron pang ibang solusyon. Kung hindi na tayo mapansin dito sa bansang Pilipinas, why not? Ng mga tao dito, hindi natin magkakaisa na upang tayo iparating ang ating panawagan sa United Nations. Yung Committee on Elimination and Racial Discrimination doon sa Geneva, Switzerland, nakarating na ang una kong complaint doon, June 23. At ang una kong sinulatan sa ating reklamo, International Court of Justice, International Criminal Court, The Hague, the Netherlands. Natanggap nila June 18. Tungkol dito, dahil lahat tayo, hindi lang kayo. Kami at ang buong pinitambayan ng Pilipinas, kasama ang mga OFW, biktima sa pagnanakaw ng mga politiko.
Kaya kung maaari, idagdag ko lang sa inyo na kung kayo ay masigasig sa ating pakikipaglaban, sana kunting pagdinig ninyo, ito ay isang batas. Republic Act 9851. In 2009, there was no repealing, there was no annulment, or there was no modification of that law. Meaning to say, this is a very enforceable law. Bakit hindi natin ito i-apply, mga kaibigan? Bakit hindi natin itong subukan? Wala namang mawala. Kailangan makulong ang dapat makulong. Oh, dapat makulong sila. Sa International Criminal Court, kapag panindigan natin ito, makulong talaga ang dapat makulong. Dahil batas yan. Makulong ang dapat makulong. Lahat ng mga mananagot sa nanakaw, pagdiba ng kabundukan, pagkuha ng ating mga mineralis, pagpatakboy ng mga taong mga nakatira sa kabundukan, that is a discrimination, ha? Kailangan natin kumilos ngayon. Kaya hindi ko na ito pahabain pa. Ito ay idadagdag ko lang sa inyo na isang paraan, isang malinaw na paraan. Hindi sa dahas, kung hindi sa batas. Hindi sa revolusyon, kundi sa tamang solusyon. Oh. Yon ang dapat natin gawin na sa ating solusyon. Kung papayag kayo, ito ay idadagdag natin sa ating mga hinanaing ngayon. Ituloy natin ito hanggat magkaroon ng tunay na hustisya, hanggat makulong na ang tunay na sindikato at may ang pinuno, ang mastermind ng korupsyon, matatagpuan yan. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyo. Munggao. People's indignation, tinig ng sambayanan, tayo'y magkakapitisip. Hello, magandang hapon sa ating lahat. So, pwede ho ba akong makarinig ng tama na, sobra na? In 3, 2, 1, tama na, sobra na! Tama na, sobra na! So, unang-una, nagpapasalamat ako sa UPI sa pangunguna ni General Pokis. Palakpakan po natin sila. So, kung matatandaan nyo, ako yung anak ni Colonel Munggao. So, masakit sa isang anak na makita ang kanyang ama na nakakulong dahil sa pagsabi ng tama at pagkampi sa mga Pilipino. Nakita naman natin ang lantarang pambabastos. Unang-una, sa mga nagbabayad ng tax dito, ilabas nyo yung galit nyo. Tama na! Sobra na! Mas malakas! Tama na! Sobra na! So kanina, habang papunta ako dito, nakita ko yung pagkakaisa at pagsasama-sama ng mga Pilipino upang wakasan ang korupsyon at wakasan ang pananarantado sa atin ng gobyerno. Ang gusto lang iparating ng aking tatay on behalf sa akin ay ito ho. They say this is the rule of law. But how is justice when a man is punished simply by changing his mind and standing by his conscience and for the Filipino people? This is not about politics. It is about freedom, fairness, and the right to disagree without being thrown to jail. My father is not a criminal. He is a patriot who chose truth over loyalty to a one man. Let no one be afraid to speak up. Let no one be punished for a conscience. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat.